Ipinakita ng isang pag-aaral ang benepisyo sa pamilyang Pilipino kung ibababa sa 10% ang value-added tax o VAT sa bansa. Kabilang na dito ang dagdag na 8,000 pesos na kita sa pamilyang Pilipino. Si MJ Mondihar sa report. Naglabas sa pag-aaral ang Congressional Policy and Budget Research Department o CPBRD ng Kamara kaugnay sa panukalang batas na ibaba sa 10% ang value-added tax o VAT. Ang VAT, ang buwis, ay pinapatong sa lahat ng produkto, serbisyo at imported goods sa bansa. Ayon sa pag-aaral, ang hakbang na ito ay hindi lamang feasible o posibleng gawin, kundi makatutulong sa paglago sa ekonomiya ng bansa. Sa ilalim ng House Bill No. 4302, ibababa ang VAT mula 12% patungong 10%. Katumbas raw ito ng halos 8,000 pisong dagdag kita sa bawat pamilyang Pilipino kada taon. Pero ang tanong, hindi ba malulugi dito ang gobyerno? Bagamat mawawala ng 200 billion pesos sa revenue ang gobyerno, ay binigyang diin sa pag-aaral na maliit na bahagi lamang ito kung ikukumpara sa perang nawawala dahil sa korupsyon. Batay sa datos, tinatayang nasa 480 billion pesos ang nawawala sa kaba ng bayan taon-taon dahil sa korupsyon sa mga proyektong paimprastruktura tulad ng flood control. Ayon sa mga eksperto, kung susugpuin lamang ang katiwalian at aayusin ang paggasta ng gobyerno o government right-sizing, ay kayang-kayang punan ang mawawalang kita mula sa VAT. Bukod sa direktang tipid sa mga mamimili, nakikita ring paraan ang tax cut na ito upang pasiglahin ang mga negosyo. Mahihikayat raw dito ang mga maliliit na business owner na magparehistro ng tama sa gobyerno dahil sa mas mababang buwis. Kasabay nito, ang pagbaba ng VAT batay sa pag-aaral ay magriresulta sa pagtaas ng consumer demand na magbubunga naman ng mas maraming trabaho sa mga Pilipino. Nilinaw rin sa tampok na panukalang batas na may safety provision ito. Kung sakali magkaroon ng economic crisis o hindi maging sapat ang koleksyon sa buwis, ay may kapangyarihan naman ng gobyerno na ibalik ang VAT sa 12% upang mapanatili ang economic integrity. Samantala, nagpasalamat naman si Batangas 1st District Representative Leandro Leviste sa pag-aaral na ginawa ng CPBRD sa kanyang panukala. Si Leviste ang main author ng House Bill 4302. Sa kanyang official Facebook page, sinabi ni Representative Leviste na sumali siya sa majority sa Kamara para isulong ang pagbaba ng VAT sa 10%. Pero naantala raw ito dahil may mga ayaw umunong bawasan ang source of income ng gobyerno. Sa ngayon, ani Leviste ay natenga pa sa committee level sa Kamara ang panukala. Kagaya sa amin, minimum wager ka lang. Masyadong malaki yung VAT na kukuha ng gobyerno sa amin. Maliit lang sinasahod namin, kaya kinukulang. Kasi po as a consumer po talaga, masyado pong mataas yung 12% VAT. Dapat po talaga mas babaan kasi po hindi naman po ganun kalaki yung kinikita natin as Pilipino. Marami nga po nag-iibang bansa kasi ganun kaliit yung kita natin. Sa VAT pa lang masyado nang mahal yung binabayaran natin, so that's why po talaga medyo babaan man lang. Mahal na yung commodities, yung mga bilihin sobrang mahal na. So dapat talagang babaan na. Para sa Diyos, sa Pilipinas kung mahal, MJ Mondihar, SMNI News.